Wala. Check. Okay, meron na. So, halos 3 nagsabi na gusto nila maiksing preaching. Okay, gagawin natin yan para makauwi na kayo. Next Sunday, di na ako magpipreach. Gusto nyo? Hindi kasi yung gusto kabataan ngayon eh. Pansinin nyo sa bahay, kung nagbabasa ng Bible, hindi eh. Kasi gusto nila, yung gusto nilang oras. Pero alam nyo kung ako nag-preach doon, bubuti lang hindi ako inimbita. Ang aking itatakel, time. Mahalaga po ang oras eh. Okay? Kaya pagdating sa Panginoon, siya ang laging kukuhanan natin ng oras. Ngayon lang naman nauso kasi ng panahon. Alam niyo nung panahon pag nagpipreach po ang Old Testament, alam niyo ba yon? Maghapon po yon at hindi yun nauupo. Nagbabasa ng scroll, babasahin niyo sa mga tao at ang mga tao ay excited. Habang tumatagal, 400 years, 500 years, pagdating sa New Testament, dahil sa antok, namatay si Eutychus. Tama? Kaya pag may sa inyo mamaya inantok, dahil magpipreach ako ng 3 oras, huhulog kayo sa inyong mga bangko. Okay. Hindi ko naman dinidepensa na matagal ang preaching. Kaya lang, okay, kung gusto nyo ganon, pagkatapos natin magbasa, tapos na po tayo. Okay. Buksan natin ating mga Biblia dito po sa book ni Titus, sapagkat pahuli na po natin chapter 3. At tama-tama, ayon sa narinig ko sa mga patutuo ng mga naka-attend ng parang retreat, ay tamang-tama dito sa ating babasahin kung bakit si Titus ay nandoon sa Crete at ito po ay nagtuturo tungkol sa mga taong nandoon. At iba-ibang tao nandoon at ang pinahalagahan niya doon ay yung mga malapit at nakarinig ng gospel at tumalima at sumagot sa kalooban ng Diyos. Okay, buksan na po natin sa Titus chapter ano lang po siguro abot lang tayo ng verse 8. Okay? At para hindi gaanong mahaba. Okay? Alam niyo, pag ako po nagpipreach ng 3 verse, lalong umahaba yon. Okay? Verse 1 to 8. Chapter 3 ng Titus. Okay? Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 1 sa wikang English sa inyo, wikang Tagalog sa akin. Sabay-sabay po, verse 1. Ipaalala mo sa kanila, napasakop sa mga pinuno at sa mga kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Verse 2, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng tao. Verse 3, sa pagkayo rin naman, noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga maninlang, mga ilipin ng sari-sariling pagnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit ng kasuklam-suklam na pupuos sa isa't isa. Verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ng ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa sa ngagawa ng ating ginawa ng katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan at sa pamamagitan ng paghuhugas ng puling pagkapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Verse 6, ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na tagapagligtas, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Last verse 8, tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mananampalataya sa Diyos ay maging sa mga iilan sa kanilang sarili sa mabuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawa, mabubuti at makipakinabang sa mga tao. So dito po sa verse 8 na ihayag at idiniin ni Paul kay Titus na yun ang ating gagawin. So sa nga pong ito, pamagatan natin, ayon po sa ating binasa, na dati tayo naman po ay katulad nila, mga walang pagkaalam sa Diyos, walang takot, mga foolish, at ngayon po, inaligtas ayon sa kahabagan. Kaya ang pamagat po natin ngayong hapon ay mga binago ng Diyos. Para bang umalis doon sa papunta ng impyerno,
dahil sa ginawa ni Kristo sa krus at tayo naniwala na ng pataya, imbes na papunta tayo lang daang papuntang impyerno, tayo tumalikod, binago ng Diyos at papunta na tayo ngayon sa kalangitan at hindi na sa kapahamakan ng impyerno. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, salamat po. Sa hapong ito, salamat po at na sila po ay nagkaroon ng interes na makapakinig at namin at ang nais namin sa aming ang inyong purpose at ang inyong kalooban ang masunod, hindi po ang amin. Maraming salamat sa grasya. Maraming salamat sa pag-adyan nyo sa amin sa napakakapal na usok na galing sa bulkan. Salamat sa iyong pagpatigil nito, sa iyong kasagutan sa aming panalangin kagabi. Napakabuti nyo po sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. At harinawa, ilan ba yung nagpatotoo? Kung nabilang niyo po ba? Una, may napansin ako kanina, nung napakanta si Asil ng ano yung pinapakanta ni Asil na huli? Step I Take. Habang kumakanta ako, nakita ko yung butiki doon. Sino nakakita? Diyan kayo magaling eh. Di ba? Pag sabi natin, step I take, nalaglag talaga siya. Paano kung ikaw yon? Akala mo faithful ka, akala mo okay ka sa Panginoon, akala mo kilala mo ang Panginoon, pero yung pala, nahulog ka doon. Okay? So, bakit doon ang naging introduction natin? Kasi natataon naman, ang sabi ng kanta, it's step I take. Ano po? Bawat hakbang, palagi natin siyang kasama. Sino po nakapanood ng Pilgrim's Progress? Diba? Nandoon si Faithful, diba? Nung naglalakbay siya. Pero habang tumatagal, nawala si Faithful sa likod niya. Nandoon na lang si Playful. Ano po? Hindi na Faithful, Playful. May pagkakataon doon sa testimony ng mga kabataan nakarinig ng 3 preacher. At maganda naman talaga yon. Dapat maiksi lang ang mensahe para madaling maunawan, ma-absorb. Okay? Pero ang problema sa isang tao na nakalimot sa Diyos, kahit siya'y faithful, dumaraan talaga sa bagyo. Kahit naman New Testament people naman katulad ng kasama ni Christ, na kanyang mga disipulo, kahit matapat sila, pinag-pray pa ng Panginoon, pero habang dumaraan sila doon sa buhay natin, papunta sa kabilang ibayo ng langit, nagkakaroon tayo ng mga bagyo, magkakaroon tayo ng mga kung ano-anong problema. Ang maganda doon, bawat hakbang, dapat kasama natin ang Panginoon. So ngayong hapon mga kapatid, ay dito itinuro ni Pablo kay Titus, habang siya po may ministry doon sa lugar ng Christian o Crete, ay sabi niya doon, turuan mo sila, sabi ni Paul kay Titus, na tuluan sila ng pagiging pag-a-appoint kung sino ang irespetong leader. Okay? Kaya minsan sa mga simbahan mga kapatid, kapag ang mga membro doon ay walang galang sa kanila o respeto sa kanila mga pastor, parang nandoon lang yon. Pag nagsalita, pasok, labas. Okay? E dito tinuruan din ni Paul si Titus doon sa Christian, doon sa mga Crete na mga tao, ano po mga taga-Christian, ano po, ay nag-appoint siya ng leader. Itong mga leader na ito, may mga sinasabi, may mga natinapos at may mga posisyon sa kanilang buhay. At makadama na sinabihan siya ni Paul na turuan ni Titus ang mga taong ito na mag-appoint ng papaniwalaan, pakikinggan, isusundin at irespeto. Tinuruan din sila, sabi ni Paul kay Titus, turuan mo rin silang mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Dahil yan po ang dalawa. Respeto sa mga nilagay ng Diyos na authority. Bakit po? Sa Sunday school natin na ituro yan ni Preacher David, kung bakit tayo may munisipyo, may LGU, local government, sapagkat yun po ang nagbibigay kapayapaan sa isang lugar. Ngayon, kung tayo ay di magiging respectable sa kanila, magkakaroon ng chaos o nagkakaroon ng kaguluhan sapagkat hindi tayo makikinig. Sinabi rin ng Bible yun eh. Kaya nga ang Biblia nagtayo ng una ay family, pagkatapos ay simbahan, para yung simbahan magturo sa pamilya na igalang ang gobyerno. Noon pa sa panahon pa ni Eva at Adan, ano po, mula sa mga unang tao, nagtayo ang Diyos ng pamilya, kinasal si Eva at Adan, at nagkaroon ng human government, at nagkaroon po ng simbahan. Ano po, yun sa ilang, yun po yung church na tinutawag doon. Now, dito po sa ating lesson ngayong hapon, siguro nga at least 4 na ating titingnan, dito po, okay, from verse 1 and 2, and then, tingnan na po, markahan nyo na, verse 1 and 2, then verse 3, verse 4 to 7, and then verse 8. Yan po ang 4 nating titingnan ngayong hapon. Okay? Ay, salamat, maiksi lang. Ano po, 4 lang. Okay. Sabi naman,
Una dito po, ang sabi ni, ano dyan sa verse 1, tingnan po natin, sa Tagalog na po tayo magkuha, ano po, sabi ng verse 3, ipaalala mo sa kanila. Ang alin po? Ano ang pinapaalala? Sabi ni Paul kay Titus, ipaalala mo sa kanila habang nagtuturo ka. Okay? Ano ang ipapaalala nito ni Titus sa kanila? Tingnan niyo po ang verse 1. Okay? Ipaalala mo sa kanila na pasakop sila sa mga pinuno. Okay? Natawa naman ako kanina doon sa may nagtestimony dito na dapat ano bang high calling mayroon ka? Tatanungin ko kayo ngayong hapon. Yung bang simpleng paglilinis dito, mataas bang pangnawagan yon? Ha? Siguro din yung sagot nyo para di kayo magkamali. Yung bang simpleng nagwawalis ka, nagpupunas ka ng ano dito, mataas bang panawagan yon sa buhay mo? Ha? Ayusin nyo ang sagot nyo, nag-attend kayo ng seminar, di ba? Okay. Kasi mga kapatid, ang panawagan na yan ay panawagan ng Diyos at hindi yan panawagan ng sino man. Kapag tinawag ng tao, yan po ay ibig sabihin human call. At least 5 calling, mayroon po ang Bible. Okay? Bigyan ko kayo, kasi natutunan ko ito nung ako'y nag-aaral ng Bible College. Ang pinakamataas talagang tawag-tawag ng Diyos. Sa palagay mo, pag tinawag ko si Brother Ivan, dahil ikaw ang pinakamagaling dito, sige, ikaw na ang magiging assistant pastor ko. That is calling. At mataas yan kasi assistant ka. Di ba? At pangatlong calling. Di ba? Pastor Colsyong, binanggit ko. Ikaw na, Brad, kasi matalino ka. Paano ko yung papa naman, halimbawa, ni Ivan, ay nagsabi, ay anak, mas magaling ka dito. Ako naman ang tatawag sa iyo. Diba? That is father's call. Okay? Ano pa kayang panawagan? Ang pinaka mababa sa panawagan na yon ay self-called. Pastor, ako lang naman laging nag-aano rito eh. Hindi naman yan maasahan sila eh. Tinawag niya yung sarili niya. That is also a calling. Kaya mga kapatid, mga maganda, nakita niyo yun doon at narinig niyo, marami pong panawagan, pero isa lang ang panawagan ng Diyos na siya naglagay. Kasi po, ang tinawag ng Diyos, kahit daanan niya ng apoy, ng laba, daanan niya ng number 6 na bagyo. Wala namang ganun, pastor eh. Habang nagtatrabaho siya sa lugar na yon, katulad ni Titus, inutusan lang sa ni Paul, dumaan man doon ang grabing problema, hindi po yan dyan matitinag kasi ang panawagan niya, ang pananagutan lang niya sa sarili niya, walang ibang tumawag dito. Katulad po ng panawagan ng isang lingkod. Halimbawa, mawala ang mga tao, sasabihin niya, Panginoon, ikaw ang tumawag sa akin kahit mawala sila, patuloy akong magtatrabaho sapagkat ikaw ang aking tinitingnan at hindi ang mga tao. Yan po ang kaibahan ng mga calling na yan. Kaya, at least natuwa ako, mayroon kayong naitindihan na dagdag doon. Ang dami pong klaseng calling, okay? May tinatawag ding kuliling. Di ba? Ba't kayo natatawa? Calling din naman yun, kaya lang kuliling nga lang. Okay, so, dito po ay, ang sabi dito ni Paul kay Titus, turuan din po sila ng pamumuhay ng maayos. Ano po? Alam niyo po ba yung pamumuhay kay Kristo ay panawagan din? Maraming tinawag, sabi ng Bible, pero kukunti ang... Okay, alam ninyo, di ba? Maraming tinawag, that is calling. Maraming tinawag, pero kukunti ang ano tawag dito kanina nung nag-testimony, dapat mai-apply niya, dapat magawan niya, okay, ng paraan. Kaya dito po, sa verse 1 into, kung ating titingnan, okay, ay, una nating titingnan, the pattern of good behavior. Sino ang mayroon nito? Yan po ang tanong. Kung pattern ka na magandang pag-uugali, sino ka? At ano ang kalagayan mo sa harap ng Diyos? Kung mapapansin natin po from verse 1 ito, basahin natin ulit. Sabi niya doon, habang nangangaral siya ng gospel, una, tayo po nakarinig ng kaligtasan. Nung tayo po ay hindi pa naman natin kilala si Kristo, actually po ako po ay nagmula muna sa Catholic. Yung tatay ko napunta ng Sabadista yata yon, tapos di naman nagtagal, at napunta ngayon sa totoong preacher ng Baptist. At kaya kami na punta sa ganitong pananampalataya. Now, ano po ang koneksyon naman nito? Dito po ay sabi ni Paul kay Timothy, ipaalala o turuan mo sila sa kanila na pasakop sila sa mga pinuno na mga may kapangyarihan maging masunurin, ano po, lalo na po dito sa word na itong masunurin. Sino po ang tinutukoy dito?
Ito po yung sinasabi ng Bible sa atin. Ano ba ang pagkakilala mo sa Bible at sa Panginoon mo? Paano mo siya susundin? Mga kapatid, kahit yung isang namumuno sa isang grupo at sa tingin mo ay mas magaling ka, dahil sinusunod mo ang utos ng Diyos, irerespeto mo sila kasi panawagan ng Diyos sa kanya yon at ikaw naman tinawag para magsuporta sa leader na ito. Naalala niyo po si Aaron at saka si Moses? Di ba? So yun po ang nangyari doon. Dito ay may mga sumunod sa kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Mga kapatid, hindi ito pwedeng gawin ng hindi nakakilala kay Kristo sapagkat walang lalabas sa isang masamang tao ng mabuting gawa. Kundi maliban na siya po ay makakilala na siya ay walang magagawa sa kanyang buhay, siya ay isang makasalanan, si Kristo lamang po ang kanyang pag-asa na pag si Kristo tinanggap niya at nang mabasa niya ang salita ng Diyos, magbago siya ng buhay, tumalikod siya sa kasalanan, magkakaroon po siya ng pagbabago ng buhay dahil sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Alin po yung sinasabi niya ito? Sabi niya dito, bawat mabuting gawa, nagmumula ito sa isang taong binago na ng Diyos. Hindi po pwedeng magsimula ang mabuting gawa pwede yon sa mga, naka-live tayo eh. Di ba? Yung mga nagpapakilala, next year ganito ang lakad ko. Maggagawa ng mabuti yon. Pero after that, di na natin alam kung tutuparin pa rin niya yon. Sapagkat yun ay pangako niya habang siya po ay naghahagilap ng kanyang posisyon. So dito ay, ang sinabi niya dito sa verse 1, sa last word, maging handa ka sa bawat mabuting gawa. Ang mga taong pwedeng handa sa mabuting gawa, yung mga taong nakilala niya siya ay makasalanan at binago na siya ng Diyos, gagawa na siyang mabuti sapagkat siya na ngayon ang magiging pattern, siya na ngayon ang pagmumulan ng magandang behavior o pag-uugali. Nakita na po ninyo ang verse 1 and 2. Okay, verse 2, ang sabi dyan, anong sabi ng verse 2? Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Sure kayo na kahit Kristiyano, hindi na nakapagsasalita ng masama sa kanino man. Balik natin po doon sa point number 1, kung totoong binago ka na ni Kristo, kung totoong may takot ka sa Diyos, kung totoong mahal mo ang Panginoon, na si Kristo po, siya po ay dinadala sa krus, hindi po yun umiimik, hindi nagsasalita. Nung kanya po sinusuntok, nung siya po ay nilalatigo, wala siyang isinumpa doon, walang nagbukas ang kanyang bibig. At siya'y tahimik hanggang makarating ng cross, dinurog siya doon, wala siyang sinasabing reklamo. Alam niyo kung tayo yun, kunting lumagpas lang sa oras, reklamo na tayo eh. Tama naman yung patutuo ng bawat isa. Pero kung, ito mga kapatid medyo bigyan natin ng konting palawak ng kaisipan. Halimbawa ang Diyos, bigyan tayo ng metro sa ating paghinga. Di ba magrereklamo tayo? Panginoon, ba't kukunti ang hangin na parang binigay mo sa akin? Pero kung titingnan mo rin ang inirequire ng Diyos sa atin, pagkatapos kong pagdusahan ang buhay mo, bayaran ka, namatay ako para mabuhay ka, ano rin ang ginagawa mo para sa akin? So ganun po siguro tingnan natin, ay oo nga po pala Panginoon. At ang sabi dito po sa verse 2, okay? By the way, by verse 1, sa last phrase dyan, sabi yan, maging handa ka sa bawat mabuting gawa. At nagagawa lang po ito ng totoong binago ng Diyos. Pero pagka medyo alanganin ka pa sa iyong paniniwala at sa iyong katapatan sa Diyos, medyo siyempre 50-50 rin po yan. Kaya dito po sa pangalawa, sa verse 2, ang sabi dyan, huwag magsasalita ng masama tungkol sa kanino man. Nagagawa natin lahat yan. Sapagkat bakit po? Suot-suot pa natin itong laman eh. Ito po yung number 1 na pasimuno ng mga hindi mabuti. Sapagkat ito po ay bunga ng lupa. Pero yung kaluluwa natin na tayo'y binago na ng Diyos, niligtas na ng Diyos, sabi doon ang word sa John chapter 3 verse 3, ye must be born again. Ang ibig sabihin ng born again doon is anaten from above. Ang Diyos po ang nagbabago sa puso ng tao. Kaya unless na si Kristo o ang Banal na Espiritu baguhin ka, hindi ka pagmumula ng mabuting gawa at hindi ka pwedeng magsalita ng mabubuti, kundi pawang masama ang balabas sa bibig mo sapagkat ang puso mo, yun ang pinagaling ng mga masasama. Out of the abundance of the heart, ano daw? The mouth speak. Kasi bakit? Yung puso mo hindi pa na-correct, hindi pa nabago, hindi pa nalinis ng Panginoon. Yun po ang tinutukoy dito ni Paul kay Titus. Turuan mo sila dyan sa Krisya. Mga tao yan, mga, alam niyo matatango sa mga ilongin, mga Christian, di ba? At medyo may mga, yan. Kaya dito po, ay, sa verse 1 and 2, ay, inutusan o ituro mo sa kanila na kung totoong binago na sila ni Kristo,
Hindi na dapat nakikitaan sila ng ganitong pag-uugali, na karakter na ganito. Dapat sila ay pattern, dapat sila ay pasimuno ng mga bagay na mabubuti. Handa ka lagi, sabi ng verse 1, ay sabi doon, maging handa sa bawat, ano daw? Mabuting gawa. Okay, so number 2. Okay, maliban na ito yung pattern, sabi ng verse 3. Okay, and by the way, bago tayo iwanan ang 1 and 2, doon sa Crete, mga kapatid, isa sa mga paulit-ulit tinuro ni Titus doon, there are at least 7-fold, okay, 7 ulit na message niya sa mga taong nakarinig na ng gospel. Kung totoong tinagap mo si Kristo, dapat nagbabago ka na. Di ba? Tingnan niyo po, number 1, doon sa verse 1 and 2. Sabi doon, be subject to the principality and powers. Ako may nakilala sa Metro Manila. Sabi niya, Christian siya, pero namuno siya ng kilusan. O balikan natin ang verse 1. Ano pong utos doon? Ang verse 2? Tingnan niyo po. Okay? Verse 1. Pasakop sa mga... bakit siya kumukontra doon sa mga pinuno nila? Lalo't alam naman ninyo, di ba? Pag malaking kumpanya, tapos mamumuno ka, malaking bagay yon. So, ibig sabihin, pag pumuno ka at kukontra ka, ang ibig sabihin doon ay kayo ay mga nagpuprotesta. Okay, so yun po ang tinuturo ni Paul. So dito, doon sa mga Christian, may mga ganun talagang klase ng uri ng tao na ang sabi ni Paul kay Titus, turuan mo sila na sila ay maging subjective, sila ay maging mga tagasunod ng mga inilagay ng Diyos na pinuno. Naalala niyo po sa Old Testament, naglagay ang Panginoon ang unang presidente ng kabuuan, unang hari, hindi presidente ng hari sa Israel, na ito ay pili ng Diyos. Bakit? Sa tagal nila, ang Diyos ang namumuno sa kanila, ang titigas ng ulo nila. Nagsawa sila, Panginoon, ayaw na namin sa iyo. Puro kapalo Gusto na namin presidente o hari. Lumabas si Saul mula sa pag-aararo, makisig. Si makisig siya. Pogi, mataas. Kumbaga, kung makikipaglaban, sabi ng mga tao, pag makipag-away ito sa ibang bansa, kakayanin niya kasi makisig siya. Pero alam niyo ang nangyari, sabi ng Panginoon, ayaw niyo sumunod sa akin, kumuha kayo ng gusto niyong mamumuno sa inyo, bahala kayo. Hinayaan ng Diyos yun. Ang tanong ko sa inyo ngayong hapon, kung kayo po ay medyo hindi ba nantok, yung bang pagiging hari ni Saul naging mabuti? Nabasa niyo na po ba ang kwento ni Saul at ni David? Okay. Naging mabuti ba ang pangunguna ni Saul doon sa kanyang kaharian? Diba? Ayon sa kwento ng Biblia, ayon sa istorya ng Biblia, nilagay siya doon, pinahayaan ng Diyos na siya'y mangumuno, subalit, ano ang ginagawa niya? Lagi siyang nagsiselos. Nung nagkaroon ng si Goliath, hinahamon niya mga Israel, sabi niya, lang sinabi ang Diyos niyo. Nadaanan ni David, nagalit siya, sabi niya, oy, huwag mong ginaganyan ang Panginoon namin. Lalabanan kita sa pangalan ng aking Panginoon. Ang gusto ni Saul, sabi niya, anak, ang tapang mo, bilib ako sa iyo. Pero alam mo, di mo kayang harapin niya, nawala ang helmet ko. Ito helmet ko. Sabi ni David, kasi ang lagi ni Saul, si David bata. Si David hindi niya kaya. Tapos sabi niya, ito yung aking breastplate. Sabi ni David, lalo siyang lumiit Panghuli, binigay ni Saul ay ang kanyang, kasi iniisip ni Saul, ang labanang ito ng Diyos at ng kaaway ay sa kanyang lakas. Hindi yung po pwede. Okay? So doon po natin nakita na tinawag si Saul na maging hari, pero ang pinangunguna at tinuturo ni Saul sa kanyang mga nasasakupan, kaya ko to. Dumating ang problema, si Goliath pa lang, takot na si Saul. Pero alam niyo si David, sabi niya, okay lang sana, dumaan lang sana siya, kung hindi lang niya narinig na sinabi ni Goliath, oy, yung Diyos yung yan, hindi yan totoo. Nagalit doon si David. Huwag mong ginaganyan ng Panginoon namin, totoo siya. Magmula bata, ako'y lumaban sa lubo, sa leon, at kung anong sisila ng
tupa na binabantayan ko ng pag-aari ng aking ama, linabanan ko sa pagmitang kamay. Malaki yun. Dahil sa tulong ng Diyos. Yun po ang pagkaiba ng dalawa. Tinawag si Saul birang hari ng mga tao, hindi ng Diyos. Pinabayaan sila dahil gusto nila yan. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo. Isa sa lesson dito makita natin, sa example na ito sa verse 1, 2, and 3, papayagan ka ng Diyos pagka ginusto mo ang gusto mo. Pero, mayroon po yang consequences. Tama po? Papayagan ka, hindi naman sa hindi. Ito nga, mga kapatid, makinig kayo. Halimbawa lang yung anak ko, natukso ng isang magandang kulihyala sa labas. Maganda, sexy, maputi, matangkad, mistisahin. Tapos, nakipag-argue siya at maging may boyfriend, girlfriend sila. Pupunta sa church, pupurward dyan. Mga kapatid, patawarin niyo po ako kasi na-violate ko ang utos ng Bible, nakipag-girlfriend ako sa outside, at ito po ay pinagbabawal ng Panginoon. Siyempre, anong gagawin niyo bilang kayo kapatid? Patatawarin niyo, hindi. Sunday school teacher niyo pa naman. Patatawarin, hindi. O, di ba? Kahit ako, pastor ako, tatay ako, patatawarin ko. Miski ang Diyos, patatawarin siya. Pero tandaan nyo, may tatama na consequences sa buhay niya. Yan po nangyari kay David. Nakikatiyan po ba? Hindi po nagbibiro ang Diyos. Kaya ang sabi ni Paul kay Titus, ituro mo sa kanila, verse 1 and verse 2. Ituro mo sa kanila ang sinasabi ng Bible, hindi yung gusto nilang masusunod, pagkat ang Diyos ay totoo at buhay. Amen. Patatawarin kayo lahat. Kahit ako, sino ba ako para, sasabihin nyo pa sa Matthew 7, ang Diyos ka nagpapatawad, ba't kayo, pastor, ayaw magpatawad? Siyempre, magpapatawad tayo. Pero tandaan ninyo, lahat yan magpapatawad, pero may tatama sa'yo dahil may nagawa ka. Tama po ba? Amen. So, dito po iwanan natin yan. Nasabi doon, be subject to the proper principalities and powers. Pangalawa, obey the magistrate. Pangatlo, ito yung Christian ha, hindi po tayo dito kasama. Tinuro daw ito ni Titus doon sa kanila, be ready for a good answer. Ano po? Okay. Pang-apat, spew, iluwa ang evil. Ano po? Or wag magsasalita ng masama. Sabi ng verse 2. Tingnan niyo po ang verse 2. Okay, sabi doon verse 2, huwag magsalita ng masama tungkol kanino man. Pero ako nagtataka. Ito hindi wala itong politikahan dito. Naglagay ang Diyos, pinayagan ng Diyos kung sino man ang nanalo dyan. Pero ang dami nagbabatikos. Tama ba ako? Tama po ba ako? O tingnan niyo ang verse 2, basahin niyo maigi. Para wala tayong sama ng loob. Tingnan niyo po huwag magsalita ng masama tungkol sa ay hindi nanalo yung presidente mo. Ay puro ka po. Dagdagan naman yung kaibigan mo. Oo nga. Talaga bang may takot kayo sa Diyos? Talaga bang nagbabasa kayo ng Bible niya? Di po ba? Tingnan niyo maigi yan Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. May binanggit pa dyan, pastor na presidente. Wala naman Baka vice. Ay, grabe. Di ba? Correct me if I'm wrong. Lahat ang sinabi doon pababa yan kapatid. Doon sa level namin, magmula sa LGU, yan po ay level ng isang man of God. Okay? Pataas yan. Bakit? Sino ang tumawag sa kanila? Tao. Sino ang tumawag sa pastor? Sino? Mrs. niya daw, sabi. Grabe naman kayo. Okay. Ang Diyos ang tumawag sa leader. Okay? So dito po ay, huwag ano daw? Ala kayo dyan. May nalaman ako recently, Ano ginawa niya? Pag-pray natin si kapatid natin, inaaway sa kanila. Pag-pray natin. Okay? Pero hindi tayo pwede. Sila pwede sa atin. Yun po ang kaibahan nyo at sa kanila. Pwede tayong awayin, pero tayo ay hindi pwede. Grabe ka naman, pastor. Kahit pala papatayin ka. Okay, nasa sa inyo na po yan. Okay? Tingnan po ito. Okay? Maging ano daw? Paano ka makikipag-away kung maamo ka nga? O isipin mo nga mga kapatid, grabe naman kayo. Simple lang naman, kahit grade 1, magpapaliwanag yan
Paano ka magiging palaaway ang amo-amo mo? Tapos sasabihin ng kapitbahay mo, palaaway ka? Sino nagsabi sa'yo? O, tingnan nyo maigi mga kapatid, maging, grabe naman, talagang ineksyon, maging amo, hindi naman, wag naman ganun, okay? Maamo lang, maging maamo. Okay, at, ako bagsak dyan. Sino kasama ko rito bagsak dyan sa pagiging mahinahon? Ha? O sino bagsak sa pagiging mahinahon? Lagi ko tinuturo sa mga men, di ba? Pag ang mga misis natin, alam nyo naman, pag hindi na dapat sasagot, gano'n na lang tayo. Kaya lang ako may problema. Kasi hindi ako sasagot, umaalis ako, nagagalit misis ko. Huwag kang aalis dyan. Okay, para lang po, ito po ang sinusunod natin magpakita ng, saan daw? Saan? Ito na. Saan? Sa bus lang ba natin? Sa bus lang ba natin? Sa mama lang ba natin? Sa papa lang ba natin? Kanino? Ha? Elementary, high school, sabay-sabay. Kanino? Saka? Di po ba? Yun po ang tinuro dito ni Paul kay Tasha. Itulong mo yun sa mga tao niya sa Krisya. Okay? Binat, Brawler, verse 2. 1 Timothy 3.3. Tingnan natin po sinasabi ng 1 Timothy 3.3. Parang kahawig ito 1 Timothy 3.3. Tingnan natin ito na huwag tayong palaaway. Huwag tayong mga parang sanggano. Okay, 3.3. Okay? Ayan, what the Bible says. Yan. Okay? Hindi mahilig. Hindi palaaway at ang dami palang kasama noon. Naalala, may pumasok sa isip ko mayroong bata, sabi niya, nakikita niya kasi yung tao laging humingi ng pera, sabi niya, hilig nito sa pera. Kaya mga kapatid, ingat po tayo sa ating aksyon. Sa mata ng bata, ang nakikita sa ating matanda ay, sure kayo dyan, kaya ingat kayo ingat kayo dyan, okay? Next, sabi doon ng pang-5, be not a brawler, pang-6, be gently. Okay, Philippians, sa verse 2 pa rin po tayo, di pa tayo nakakaalis. Sabi nung nag-testimony kanina, yung pastor doon, ang iksi lang, pastor talaga, 5 oras O sige nga, ipaliwanag ko lang to ng 30 minutes, huwag mamaintindihan kayo. Okay, verse 2, sabi doon, be gently, o be gentle po, Philippians 4.5. Tingnan niyo po ang Philippians 4.5. Ito yung mga kahawig nito. Philippians 4.5. Philippians 4.5. Okay, sabi doon, okay, malaman nawa ng lahat na ano daw? Ng mga tao ang iyong hindi. So, sasakyan pa nga, kaya nakukurik ako ni Sister Emma, nila David, pag nandiyan ako nagdadrive, bahala ka dyan. Di ba? Kasi mayroon tayong mga temperance, minsan nag-aalagwa yun Pero sabi ng Biblia, napakalinaw. Ang sabi ng Biblia sa atin, kung talagang sabi mo, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang salita niya, pero tingnan niyo po ito malaman nawa ng lahat ng tao ang iyong kahinahunan. Mahinahon. Di ba mahinahon, pero lang gigigil Okay? Ang Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, bawasan natin sapagkat mayroon po itong tatama sa atin, hindi reward. Okay? Kaya doon po ay pang-7 doon, show. Ipakita natin ang ating meekness. Parehas din po sa kanila. Okay? Na dito po sa lahat ng tao, sabi ng Galatians 5:22, recite, but the fruit of the Spirit is ito po bigyan ko kayo ng isang clue. Pag tatlo-tatluhin nyo yan, yung bunga ng Espiritu, pagtatluhin nyo. Love, joy, peace. Bakit po? Halimbawa, nag-away kami ni Tin, na-offend ako kay Tin. Dahil wala akong love sa kanya. Bawat araw, di po ba? Yun po ang katotohanan Kasi wala akong love sa kanya. Sundan mo ng love, anong susunod? Joy. Tsura nito, joy. Wala. Pangatlo, love, joy.
Dito na naman si Tin. Dito nga ako dadaan. Diyan ka bahala. Dito ako. Asan yung tatlong yon? Ang totoong sumusunod sa Panginoon, ang totoong may pag-ibig ng Diyos, dala mo tong tatlo pa lang na ito, babagsak ka na eh. Bumabagsak din ako dyan mga kapatid eh. Hindi lang po kayo. Kaya dito mapansin natin, pakita mo kayo, Galatians 5 dito. Tatlo-tatluhin nyo ito. Ang ganda nito. Okay ka pa, Cloud? Okay ka pa? Lagpas na ako na 1 oras eh. May 3 oras pa. Okay. Pakilabas. Galatians 5:22. Tingnan niyo po ito. Bid, wag mo na itong dagdagan ng ano ha. Pakiusap, 30 minutes lang. Yung paalala. Tignan mo ito, diba? Tatlo yan eh. Una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yan tatlo. Sa atin yan. Tingnan niyo po ang another 3. Okay? Pagtsatsaga, kagandahang loob. Kabutihan. Kanino pa rin yan? Sa atin pa rin magmumula. Pero tingnan niyo po itong huling tatlo. 23. Okay? 23. Yan po ay magagawa natin. Are you listening? Magagawa mo yan kung ang Panginoon ay lagi mong kasama sa puso mo. Tingnan niyo po ito. Kaamuan, pagpipigil sarili, labangan sa mga ito ay walang kautusan. Magagawa mo yan kung totoong mahal na mahal mo ang gawain ng Diyos at ang kanyang salita. Okay? Kaya dito po, iwanan natin yan, 7 yan, ay verse 3, napakalinaw naman sabi ng verse 3, ang pangalawa po, maliban na tayo'y pattern ng mabuting pag-uugali, tayo'y pattern ng good behavior. Pangalawa, dati naman tayong pervert o makasalanan. Perversion before salvation. Sabi ng verse 3, okay, sabi ng verse 3, bakit lumipat na ito? Yan. Sapagkat tayo rin naman noong dati, di ba? Ito po yung word na noong dati. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ganun pa rin ba kayo? Yung dati pa rin ba ninyo kinamumuhay ang inyong binagamit? Yung dati pa rin bang pag-uugali nyo ang ginagamit nyo hanggang ngayon? Yung dati pa rin bang masamang ugali mo ang ginagamit mo hanggang ngayon? Yung dati pa rin bang pagsasalita mo ang ginagamit mo hanggang ngayon? So yun po ang word doon sa verse 3. Okay, sabi dyan, tayo naman noong dati, bilugan nyo. Balikan nyo yan. Na tayo dati ay mga ganun din, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sariling pagnanasa, kalayawan, mga namumuhay sa kasamaan, at inggit. Okay? Mga kasuklam po na po sa isa. Ano ang mapapansin natin po dito sa pangalawang ito? Tayo din ay mga dati, nung bago maligtas, ganun din. Pero mga kapatid, ito po ang magandang balita. Tayo ay inayos na, binayaran na ni Kristo doon ang ating babayan, dapat tayo ipapako sa krus, dinipahan niya na yon, nagdusa na siya, dinurog siya doon, wala siyang salita, wala siyang reklamo, at natapos na yon, ang kanyang kamatayan ay buhay natin sapagkat hindi tayo dadaan ng impyerno, diretsyon natin ng langit sapagkat tinanggap na natin ang Kristong kabayaran. At sabi ko lagi sa inyo, hanggat di nyo pa hawak ang bayad, hindi ka pabayad eh. Parang sinasabi mo lang, alam ko naman, kilala ko naman si Kristo. Pero hindi mo pa siya tinatanggap sa puso mo at hindi ka pa nagbabago, hindi mo pa sinusunod ang kanyang kalooban sa Biblia, hindi ka pa po bayad. Hanggang ngayon yung pa rin dati mong ugali, hanggang ngayon yung dati mong pa rin karakter, hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong magpatawad. Si Kristo mga kapatid, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay, dito po ay yan po ang kanyang pinakita sa atin. It is always good to remember that we are all like them before. Pero ngayon po ay binago na tayo. And then pangatlo, okay, salamat, dalawa na lang. Okay, verse 4, 5, 6, and 7. Okay, tingnan po natin verse 4, 5, and 7. Ngunit ng mahayag, ito yung maganda. Alam ko po, paborito niyo itong verse nung, ako po yung elementary, paborito kong verse ito eh. Kasi hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Dahil hindi tayo naligtas dahil sa mabuti tayo. Wala tayong kabutihan sa mata ng Diyos. Lahat tayo masama, makasalanan. Subalit nahabag, naawa ang Diyos,
kinuha tayo doon sa lusak ng kasalanan, hinugasan tayo dahil sa dugo ni Kristong nabuo sa cross. Yun po ang naging dahilan bakit tayo naging banal sa mata ng Diyos. Dahil yung tinanggap natin, Kristo, ang kanyang dugo na tinusok siya dito, nagbuhos ito para mahugasan ang bawat isang nananampalataya kay Kristo. At tayo po ay na-justify, na pawalang sala ng dahil sa kamatayan ni Kristo. Yun po ang tinuturo dito sa verse 4. Sabi ng verse 4 ay, ngunit ng mahayag, okay? Na ipako na si Kristo sa krus, ang kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 5. Okay? Sabi doon, iniligtas niya tayo. O, tingnan niyo po, isa-isahin ko ha. Hindi ka naligtas dahil member ka ng Kamalig Baptist Church. Hindi ka naligtas dahil anak kita. Hindi ka naligtas dahil tinuruan ka ng tatay mo o ng nanay mo. Ito pong maganda. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa magawa nating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Nahabag lang ang Diyos. Hindi po yan sa kung anong ginawa natin. At ang pakasunod, sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ang pagbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano po yung kapanganakan? Ito yung tinanggap mo si Kristo, ang pag-asa na yung kaligtasan, tinanggap mo siya. Sa pagtanggap mo sa Kanya, sinusunod mo ang lahat ng Kanyang wika, lahat ng Kanyang nais sa isang tagasunod niya. Kung disipulo noon, ngayon ay tayo mga estudyante niya sa salita ng Diyos, kapag sinunod mo ang lahat ng nais ni Kristo, ikaw po, ang sabi ng verse 5 ay, sabi doon, nahugasan ka at muli kang naipanganak sa pamilyang Christian. Kaya ang tawag sa iyo ay Christian, sapagkat si Kristo at ikaw naging Christian. Pag wala si Kristo, I am nothing. Pero ikaw ay na kay Kristo na, may posisyon ka na doon sa kalangitan dahil kay Kristo. Kaya dito po ay ang tinuturo sa atin dito ng verse 4, 5, 6, and 7. Alalahanin natin, okay, gaano ang pagdurusa ni Kristo para maligtas ka lang. Eh kung tayo po magpapapako doon sa krus, hindi po yun i-honor ng Ama, sapagkat ang tangi lang mag-aalis ng kanyang galit sa kasalanan ng tao ay ang kamatayan ng kanyang nag-iisang anak at ang dugo nito, ang panghugas sa ating kasalanan. Hindi po pwedeng ipako man kaming buong pamilya sa krus. Hindi po yan tanggap ng Diyos. Ang tanggap lamang po ay ang kamatayan ng kanyang anak. Yun po ang talagang tanging lunas na hindi na magagalit ang Diyos sa tao. Pag namatay si Kristo sa krus, bayad na tayo dahil yon ang nais ng Diyos Ama. Tinanggap natin yon at tayo po ay mayroon ng justification. Okay? At dito ay mapansin natin sa verse 7 na sarabi nga po dyan, okay? Upang yamang inaring ganap. Yun po yung tayo po ay naging kay Kristo. Okay? Sabi ng verse 7, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay maging tagapag mana. Ay, kung halimbawa si Brother Joe ay mayaman at ako yung anak, ay laking tuwa ako, dami kong mamayahin sa kanya. Pera, kasi mayaman eh. Lalo na po kay Kristo. Ang una niyong mamanahin ay ang buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang kanyang kayamanan sa buong kalangitan, sapagkat ang daanan doon ay purong kristal at diamante. Kaya dito po, sabi ng verse 7, upang yaming inarang ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng grasya ng Diyos, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yung pagtanggap mo doon sa John 3:16, gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa libutan, binigay niya ang kanyang bugtong anak na si Kristo upang ang sino man sa kanya manampalataya o magtiwala. Doon po ang sinasabi ng verse na ito. Ang sabi doon na tayo po ay tagapagmana sa pag-asa ng buhay na walang hanggan upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16. Lahat niyo po ba tinanggap yon? Salamat kung tinanggap niyo po yan. Panghuli. Okay? Verse 8. At hindi ko na ito pong verse 8, akala nyo kasi naiksi lang. Ayon po sa aking sinulat, ito po ay abot ng 3 hours. Yan ay verse 8 lamang, okay? Pero puputulin ko na alang-alang sa inyo. Verse 8. Una, tayo ang pattern. Tayo dapat ang huwaran ng magandang pag-uugali. Verse 1 and 2. Verse 3, dapat tayo ay makita sa atin na binaligtad na tayo, hindi na tayo mga katulad nung araw. Tayo ngayon ay mabubuti na. Okay?
At ang pangatlo, verse 4, 5, 6, and 7, tayo po ay na-preserve. Tayo ay napasiguro ng biyaya at habag ng Diyos. At panghuli, verse 8. Basahin po natin sabay-sabay ang verse 8. Tapat ang salita at nais kong igiit. Ito po yung word. Sa wikang Ingles, ang igiit, okay? Igiit, okay? Affirm. Tama? Igiit. Okay. Ipagpilitan. Okay? Kaya minsan mga kapatid, ako po nung panahon, sana po ay kanina nagsimula ako ulit doon sa 4 na Maria. Asan yung 4 Maria? Si asan pa yon? 4 yun eh. At nagkausap kami, sa Sunday mag-uumpisa na kami kasi si Manny tapos na. May trabaho na. Lord, wala na naman akong ministry, pagtanghali, pagkakain. Walang humahawak. Lord, kung wala, ako ulit. Nagkasundo kami, nilatala, 4 sila, at gusto nilang dagdagan, so be it. Kasama ka, di ba? Kasama ka. Okay, so, hari nawa, pag-pray nyo ako na katulad ng ating mga young people na ngayon ay maganda na ang buhay. Sabi kasi ng verse, look at this. Okay? Sabi niya, tapat ang salita. Tapat ang salita ng Diyos. Kaya maging tapat tayo sa Diyos. Amen? Yun po sabi niya. Tapos, nais kong igiit mo ang mga bagay nito upang ang mga mananampalataya sa Diyos ay maging napansin niyo yan? Maingat tayong inilalaan ng ano? Look at this. Okay? Kanilang bilisan mo na, pastor, ang pag-preach. Manunood pa ako eh. Di ba? Anong pinaglalaanan niya? Bakit siya nagmamadali? Ha? Hindi man lahat pastor nanonood. Grabe naman kayo. Wala naman po akong cellphone eh. Makikinood ako kay ate. Okay. Yung pa rin talaga pumunta. Ano ba talaga? Okay. Di ba? Maging maingat, ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang. At ano ito? Tanungin ko kayo, bakit minsan madalas nagmamadali kayo? Ang ibinamadali ba, pakinabang sa Diyos, pakinabang sa family, o ikaw lang ang nagkikinabang? Saka, wala bagang sumagot. Napakasimpleng tanong ko. Ba't ka nagmamadali lagi? Para sa Diyos ba yun? Para sa pamilya ba yun? O para sa sarili mo lang? Diba? Kaya dapat tingnan niyo po ang ating mga gustong gawin. Nagbibigay ba ito ng kalulatian sa Diyos? Nagbibigay ba ito ng glory sa Diyos? O baka naman, gusto mo lang yun. At lagi nating tatandaan, pag gusto mo lang, babagsak ka doon sa dulo. Okay po? So, sabi ko sa inyo, ay nandito pa lang ako. Hindi ko nito tapusin kasi oras naman na. Ito lang po ang gusto kong dalhin sa inyo. Okay? Papaano si Kristo makakaapekto sa buhay natin? Paano nila mabasa? May nag-testimony kanina, di ba? Binabasa daw. Sabi doon sa nagturo. Paano paglabas natin dyan at binabasa tayo ng mga tao sa labas? Ito na naman, nag-Bible naman sila maghapon. Anong oras na? 5:00 na lumabas. Pagdating doon sa bahay, may nakita. Ay, grabe namang ugali yun. Pagaling palang simbahan yon. Ito po yon. Okay? Naintindihan po ba? Mga elementary, naintindihan po ba? Paggaling sa simbahan, pagdiretso sa bahay, pero yung kapitbahay mo nakikinig at nagmamasid sa iyo. At ganoon din po siguro sa ating adult. Kahit sa pastor po, hindi lang naman po kayo binabantayan, pati yung pastor binabantayan din. Kaya nga kayo binabantayan nyo Mahaba ako mag-preach Di ba? Hindi ako naniningil. Tinuturo ko lang po ito. Ang lahat ba ng iyong gustong mangyari ay ito ang tumbok, pawang mabuti at kapakipakinabang sa mga tao. O baka sa iyo lang. Tayo po'y magtatapos, tayo ba ay binago na ni Kristo? Katulad ng tinuro ni Titus sa mga taga-Krisya. Tayo po'y magsitayo, tayo magdideen. Kayo na po ang nakakaalam kung anong susunod dyan. Harinawa, okay? Kahabagan tayo ng Diyos. Okay? Ito po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Maipamuhay, mai-apply kung ano ang ating natututunan. Pag-uwi sa bahay, i-apply. At makita ng mga tao sa labas kung sino ang ating ipinapakilala.
dapat makita sa buhay natin ang Kristong ating pinamumuhay. Let's pray. Dakilang salamat po sa hapong ito. Hari nawa, Panginoon, alaking bagay sa pagtatapos namin sa chapter 3 ng Titus at ang susunod po nito ay ang book Hebrew. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at mas malalalim na doktrina. Turuan niyo po ang sinabi niyo sa Bible at ma-apply namin, maipamuhay namin sa aming matahanan, makita ng mga tao sa aming paligid na si Kristo ang aming pinamumuhay, na kami ay dapat huwaran ng aming mga mabubuting pag-uugali, na dapat ay wala na kami doon sa dating buhay, at kami ay na-preserve ng iyong biyaya, ng kaligtasan, at kami sa verse 8 ay kami ang production o kami ang nagbibigay ng mabuting gawa sa aming kapwa. Harnawa, Panginoon, tulungan mo kami, ayon sa verse 8, na kami ang production o kami ang nagbibigay, kami ang naglalabas ng mabubuting gawain o ikabubuti o magbibigay kalulatian, magbibigay kapurihan sa iyong pangalan. Hiling namin po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.